Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nabalot ng andap o frost ang ilang pananim sa Benguet dahil sa sobrang lamig. Chris, gano'n nakakalamig doon? Rafi, ayon sa Pag-asa, bumaba ng hanggang 10.6 degrees Celsius ang temperatura sa Ato kaninang umaga. Isa yan sa mga dahilan ng pagkakaroon ng andap sa mga pananim. Nangangamba ngayon ng mga magsasaka na baka masira ang kanilang mga tanim kung magtuloy-tuloy ang lamig. Inaasahang mas lalamig pa sa mga bulubundukin o matataas na lugar sa Northern Luzon pagsapit ng Enero at Pebrero dahil sa amihan. Mahigit 200 boga naman at iba pang ipinagbabawal na paputok ang nakumpiska ng mga otoridad sa iba't ibang lugar sa Nueva Ecija. Mula lang yan sa isang araw na operasyon ng pulisya kahapon. Hakbang ito para tiyaking ligtas ang publiko sa pagsalubong sa bagong taon. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na bawal ang pagbebenta ng paputok sa mga hindi designated area. Sa Cavite naman, umabot sa halos 700 ang nakumpiskang iligal na paputok at boga sa isinagawang Ligtas Paskuhan 2025 ng pulisya. Tinatayang nagkakahalaga ng mahigit sa 30,000 piso ang mga nakumpiskang paputok at boga. Binigyan ng citation ticket ang mga nahuling lumabag sa ordinansa laban sa mga iligal na paputok. Umabot naman sa halos 11,000 iligal na paputok at boga ang pinagsisira ng pulisya sa Lingayen, Pangasinan. Nagkakahalaga yan na mahigit sa 87,000 pesos. Patuloy na paigtingin ng pulisya ang kanilang operasyon kontra paputok. Hinihikayat nila ang publiko na gumamit na lang ng mga alternatibong pampaingay sa pagsalubong sa bagong taon. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay ang magkapatid na lalaki sa Cebu City matapos barilin itong mismong araw ng Pasko. Cecil, sino yung bumaril sa mga biktima? Rafi, 2 kapitbahay nila ang nasa likod ng pamamaril. Ayon sa investigasyon, biglang pumasok ang mga sospek sa bahay ng mga biktima. Unang binaril ang mas nakatatanda sa 2 biktima na kakalaya lang umano mula sa kulungan at sinasabing target ng mga sospek. Nang makita ng nakababatang kapatid ang sinapit ng kanyang kuya, sinubukan niyang tumulong. Pero siya naman ang pinagbalingan ng mga sospek at binaril din. Nahuli ang gunman matapos ang ilang oras. Pag-amin niya, paghihiganti sa mas nakakatanda sa magkapatid ang dahilan kaya niya nagawa ang krimen. Sinampahan na siya ng reklamong murder. Hinahanap pa ang kasabwat niya sa krimen. Arestado ang isang babae sa Surigao City dahil sa tangkang pagdukot sa isang sanggol. Ayon sa pulisya, hindi magkakilala ang nanay at ng sanggol at ang sospek. Nag-alok umano ang sospek sa nanay ng sanggol na bilhan sila ng damit bilang pamasko matapos magpakilalang isang vlogger. Nang nagsusukat na ng damit ang nanay, kinuha ng sospek ang sanggol at saka tumakas. Matapos magsumbong ang nanay sa mga pulis sa mall, agad naglagay ng checkpoint at nireview ang mga CCTV sa mall para matukoy kung saan nagpunta ang sospek at ang tinangay nitong sanggol. Kalaunan, naaresto sa pantalan ang sospek na papunta na sana sa Siargao Island. Pag-amin ng sospek sa pulisya, nagawa niya ang krimen dahil sa pressure mula sa kanyang kinakasama na gusto nang magkaanak. Mahaharap sa karampatang reklamo ang sospek. Sinusubukang kunan ng pahayag ang pamilya ng sanggol. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa pamamarilang isang dating punong barangay ng Barangay Sagneb sa Bantay, Ilocos Sur. Sospek sa krimen ang nakababatang kapatid niya na kasalukuyang chairman ng barangay. Ayon sa investigasyon, dati nang may alitan ng magkapatid dahil sa pamamalakad sa barangay. Na-recover sa crime scene ang ilang basyo ng bala ng baril. Kalaunan, sumuko ang sospek na maharap sa mga karampatang reklamo. Sinisikap ng GMA Regional TV na makunan ng pahayag ang sospek at iba pang kaanak ng biktima. Sugatan ng isang lalaki matapos matamaan umano ng ligaw na bala sa barangay Pahanokoy, Bacolod City. Ayon sa pulisya, kasama ng biktima ang kanyang mga kaibigan nang bigla siyang nakaramdam ng sakit sa kaliwang hita at kamay. Doon na niya nakita ang sugat. Isinailalim sa paraffin test ang biktima at ang 2 kasama niya bilang bahagi ng investigasyon.
Sa Pavia, Iloilo naman, nagtamo ng sugat sa kaliwang paa ang isang babae matapos magpaputok ng baril ang kanyang kapitbahay. Base sa investigasyon, lasing ang kapitbahay nang magpaputok ng baril. Walang narecover na basyo sa lugar. Arestado ang sospek na isinuko rin ang baril na walang dokumento. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury na may kaugnayan sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Walang pahayag ang sospek.